lumabas din yung survey na talaga naman pong napakalaki ng bagsak ng trust rating at ng approval rating ng Marcos Jr. administration. Siguro po ang kinalaman nito sa Modi Thursday, ito nga po yung paglilingkod sa bayan. No? Naghusga na po ang taong bayan doon sa paghuhugas ng paa kung sino talaga ang tunay na naglilingkod. No? Kung sino talaga ang naghuhugas ng paa ng taong bayang Pilipino. Hindi po yan si Marcos. Dahil napakalaki po ng pagbagsak, ng pagtiwala at ng approval ng ating bayan sa kanya. Ganong katindi po ang bagsak? Well, ito po ha, babasahin ko po ha. Ito po ay Pulse Asia. Kapanipaniwala po ito dahil walang pinapanigan ng Pulse Asia. Pagdating po sa approval, bumagsak po ng 17 points ang approval rating ni Marcos Jr. Galing 42%, ngayon po ay 25 na lamang. Now, ang problema po dito, bagamat nalathala sa dyaryo na 25 ang kanyang trust rating, ang approval rating, ang pagbasa po niyan dapat neto. Titignan po natin kung ano yung approval rating niya na 25 at ano yung disapproval rating niya. Ang disapproval rating po niya ay tumaas ng 21 points at naging 53%. So 53 less 25 is 28. So negative 28 ang approval rating na ating presidente. Negative po yan. Hindi po yan malayo dun sa nakuha niyang negative 54 di umano sa survey dyan sa Bohol. Wala pong may gusto kay Marcos Jr. At kung titingnan po natin yan, sa porsyentohan lamang, sa 4 na Pilipino, isa lang ang nag-a-approve sa ginagawa ni Marcos Jr., 2 ay hindi approve at yung isa ay undecided. Pero dahil nga nito po yan, negative 28% ang approval. Ibig sabihin, hindi ka-approve Marcos Jr. Na pagdating naman sa pagtitiwala, trust rating, nako, ito po mas malaki ang distrust kaysa sa trust, no? Ang trust rating po niya galing 42, ngayon po ay 25. Bagsak by more than 20 points, no? 20 almost 20 points ang bagsak, no? 23 points ang pagbagsak pagdating sa trust rating. At umakyat ang distrust. Umakyat po sa 54 galing 32. So again, kukunin nyo yung neto para makita ko ano ang trust rating. Okay, so 25 na naman, 54 less 25 is 29, negative 29.